La. Uy, ano yung binabasa mo? No. Ito ba? Bills of Rights. Ano ba ang Bills of Rights? Ang alam ko lang tungkol ito sa mga karapatan natin pero di ko masyadong naintindihan kaya nga binabasa ko siya ngayon sa libro. Tama ka dyan, Iha. Ang Bill of Rights ay para protektahan tayo laban sa pang-aabuso ng mga kapangyarihan na nakaupo. Halimbawa, Section 13 ay tungkol sa karapatan natin sa piyansa at laban sa labis na piyansa. Para saan po ba ang piyansa? Ang pagkakarinig ko po sa lesson ni teacher kahapon na ang piyansa daw ay perang binabayad para pansamantalang palayain ng isang tao. Inaresto habang ininintay ang kanyang paglilitis. Pero hindi dapat masyadong mataas ang halaga nito para hindi maging imposible ang kalayaan ng tao habang hindi pa napapatunayang may kasalanan siya. Tama ka dyan. At mahalaga ring malaman nyo, ang Section 14, ang karapatan ng akusado, walang sinuman ang dapat na parusahan ng walang sapat na ebidensya at patas na paglilitis. So, kahit inaresto ka na po, may karapatan ka pa rin ipagtanggol ang sarili mo? Oo naman, at bahagi rin ng karapatan natin ang right of habeas corpus sa Section 15. Ibig sabihin, dapat agad nating dalhin sa hukuman upang malaman kung tama bang nakakulong ka. Tingnan mo yung nangyari dun sa mga balito na nakakulong na walang sapat na ebidensya. Labis na naalarma si Senador Rapi Tulfo sa mahigit sa 2,000 nakukulong ng walang kasalanang kada buwan dahil sa maling akusasyon ng ilang mga abusadong miyembro ng Philippine National Police. Ang writ of habeas corpus ay isang kasulatan na humihiling sa hukuman na magdesisyon kung tama bang nakakulong ang isang tao. Dapat lang na malaman ng tao ang dahilan ng kanyang pagkakakulong at kung makatarungan ba ito. Ang hirap palang mawalan ng karapatan, no? Paano naman yung mga kaso na sobrang tagal bago maresolbahan? Alam ko yan. Diyan naman papasok ang Section 16, ang karapatan, mabilis na paglutas ng mga kaso. Tama. Marami tayong kababayan na naghihintay ng napakatagal bago marinig ang kanilang kaso, ngunit ang iba sa kanila ay tapos na ang kanilang pagkakakulong pero hindi pa rin nare-resolbahan ang kaso nila. Kaya dapat itong matutukan para hindi na mahirapan ang mga pamilya. Ano naman yung karapatan laban sa self-incrimination? Ang Section 17 ay nagsasabing hindi mo kailangan tumestigo laban sa sarili mo kung may akusasyon siya pa sa'yo. Nasa korte ang obligasyon patunayan ang kaso. Hindi mo ka-obligasyon na idiin ang sarili mo. Ganun pala yun. Sige, ikakwento ko din ito sa iba nating mga kaibigan. Salamat sa pagturo din sa akin ng tungkol sa Bills of Rights. Sa bawat karapatan na ating natututunan, nagiging mas handa tayo sa pagsulong ng hustisya at kalayaan sa ating bansa. Alamin at ipaglaban ang iyong karapatan. Lagi nating pagdandaan, ang pag-aaral at pag-unawa sa ating mga karapatan bilang mamamayan ay napakalaga. Dahil ito ang nagsisilbing sandata natin laban sa pang-aabuso at kawalan ng hustisya. Kung alam natin ang ating mga karapatan, mas madali nating maipagtatanggol ang ating sarili at ang mga mahal sa buhay. Bilang kabataan, tungkulin natin na maging mapanuri at matalino sa mga batas na nagpoprotekta sa atin. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas makatarungan at mas mapayapang lipunan. Huwag tayong magpapabaya, alamin, unawain at ipaglaban ang ating mga karapatan.